Malaking katanungan pa rin kung ano ang mga binito ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2026 National Budget. Para sa update, magbabalita live mula sa Malacanang si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ano nga ba itong mga items na nabito ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating 2026 National Budget? Angela, pinaliwanag ngayon ni Executive Secretary Ralph Recto na originally 10 yung items na unprogrammed na sa unprogrammed appropriations. Pagkatapos ngang i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos yung ilan sa mga proyekto sa unprogrammed appropriations o UA, 3 na lang yung naiwan dyan. Kabilang sa mga naiwan yung AFP Modernization, Risk Management Program o yung liability ng bansa sa ilalim ng Public-Private Partnership at yung support to foreign assisted projects na karamihan daw sa mga proyekto ay hindi na isama nung ginagawa yung 2026 budget pero nasa pipeline o gumugulong na. Kabilang naman sa mga na-veto o vinito ng Pangulo yung SAGIP o yung Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs, budgetary support para sa GOCCs, Marawi Siege Victims Compensation at Public Health Emergency Benefits. Ang paliwanag direkto, wala naman daw silang nakikitang magiging epekto sa ginawang pagveto ng Pangulo. At ito nga kaka-interview lang namin kay Congressman Edgar Erice at kanina sinabi niya itutuloy pa rin niya yung pag-question sa Supreme Court dahil hindi lahat ng unprogrammed appropriations ay na-veto nga ni Pangulo. May sagot na ba dito ang Malacanang? Pinaliwanag nila Recto kanina na yung mga nasa unprogrammed appropriations, yung 3 na nga lang daw yung naiwan. Kabila nga, uulitin ko, yung AFP Modernization, Risk Management Program, at saka yung support to foreign assisted projects. Pero nililinaw din naman ng palasyo na yung mga yan, may mga certain conditions bago pa mailabas. Kumbaga bago ilabas yung pondo or i-release yung pondo para dito sa 3 nasa list ng unprogrammed appropriations. May pinaliwanag na rin ng palasyo doon sa iba pang mga sinasabi na nilipat sa UA o unprogrammed appropriations and ibinalik naman sa budget ng mismong ahensya. Kasi ang pinagbabatayan dito ni Congressman Erice, yung sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional any unprogrammed appropriation. So hindi ba yung tinignan ng Executive Department on that side? Hindi nabanggit kanina yung dito sa sinabi ng Korte Suprema, pero ang sinasabi naman ng palasyo kanina, 3 na lang naman yung naiwan, essentially and mahigpit naman daw yung gagawing kumbaga verification bago i-release yung pondo para sa mga ito. Isa nga daw doon sa titingnan nila ay kung nakatitiyak ba na aligned sa administrasyon or sa goals ng administration yung isang programa. At may sinasabi nga si Senator Amy Marcos, Julie, na giniling daw o pork sa ilalim ng 2026 budget. May sagot ba ang palasyo tungkol dito sa sinasabi ni Senator Amy Marcos? Yes, Angela, meron nga daw mga variations nung kumbagay baboy diyan sa 2026 sinasabi nga yung giniling. Ang sabi naman ni Recto kanina, pork barrel free. Masasabi nila na pork barrel free ang 2026 Hindi naman daw kasi pwedeng makailam yung legislators dahil solely sa executive department lamang yung implementation o execution ng budget. At meron pa rin ba tayong mga pondo para sa flood control, pati itong, of course, yung confidential, kanina pinag-usapan namin to, meron pero tumaas, di ba, yung pondo dito. Ito ba ay approve mula doon sa BICAM? Actually, Angela, doon sa confidential funds, kung ang pagbabatayan natin ay yung Confi at Intel funds noong nakaraang taon, bumaba siya ngayong 2026 kasi from yung kabuuan na confidential at intelligence fund noong 2025 ay 12.120 billion. Ngayon naman dito sa 2026, 11.8 billion. Dito naman sa tanggapan sa Office of the President o Confi funds ni Pangulong Bongbong Marcos, kaparehas pa rin noong 2025 yung halaga, around 4.5 billion pesos. Alright, sige, maraming salamat sa iyong update, Mobile Journal, Julie Baiza.